isang ipinagbabawal na aklat na hindi maaaring sirain ang patuloy na nagkakalat ng kamatayan sa sinumang makakahanap nito. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang tahimik na kapaligiran sa isang lawa, kung saan ang isang babaeng nagngangalang Teresa at isang lalaking nagngangalang Caleb ay nagpapahinga sa tabi ng baybayin. Gayunpaman, hindi sila nag-iisa, dahil may isa pang tao, si Jessica, na nananatili sa cabin dahil masama ang kanyang pakiramdam. Pinsan ni Jessica si Teresa, habang si Caleb naman ay kasintahan ni Jessica, kaya naman magkasama silang tatlo na pumunta roon para magbakasyon. Dahil sa pag-aalala, bumalik si Teresa sa cabin para tingnan si Jessica at nakita niya itong nanghihina pa rin sa kama. Habang naghihintay, umupo si Teresa sa tabi niya at nagbasa ng horror book, hanggang sa bigla siyang nagulat nang kahit papaano ay nakaupo na si Jessica sa kama nang hindi niya namamalayan. Lalong naging kakaiba ang sitwasyon nang mabasa ni Jessica ang laman ng librong hawak ni Teresa nang hindi niya talaga tinitingnan, dahilan para lalong maging hindi mapakali at matakot si Teresa. Naging nakakabahala ang lahat nang biglang mahulog si Jessica sa kama at magpakawala ng kakaibang likido mula sa kanyang bibig, pagkatapos ay walang babala at marahas na inatake si Teresa at marahas na hinayla ang kanyang buhok hanggang sa magmukhang walang laman ang kanyang anit. Dahil sa takot at pinsala, tumakbo pabalik sa lawa si Teresa para hanapin si Caleb, ngunit hindi pa tapos ang katatakutan nang sumunod si Jessica sa kanila at agad na kumilos ng agresibo sa pamamagitan ng paghawak sa drone ni Caleb at pagtamal nito sa sarili niyang ulo. Sinubukan ni Caleb na tumulong, ngunit siya rin ay naging biktima ng mahulog si Jessica sa lawa, at mula sa puntong ito, ang kwento ay babalik sa isang araw bago nito upang ipakita kung paano nagsimula ang lahat sa pagpapakilala ng isang babaeng nagngangalang Beth, na nagtatrabaho bilang isang groupie, isang taong naghahanap ng malapit na relasyon sa mga music hero o mga kilalang tao, kapwa sa emosyonal at sa mas personal na paraan. Itinuring ni Beth ang kanyang sarili na bahagi ng isang grupo, at sa isang punto ay nakita siyang nasa banyo gamit ang isang pregnancy test, na nagpapakita na siya ay buntis. Ang kwento ay lilipat kay Ellie, ang nakatatandang kapatid ni Beth, na namumuhay bilang isang solong magulang na nagpapalaki ng 3 anak, sina Bridget, na madalas na nakikilahok sa mga protesta, si Danny, na interesado sa DJ, at si Cassie, na napakabata pa. Matapos makipaghiwalay sa kanyang asawa, nakatira si Ellie kasama ang kanyang mga anak sa isang simpleng apartment na nasa sirang kondisyon na. Di nagtagal, bumisita si Beth at binanggit na tila sira ang kampana sa ibaba, habang ipinaliwanag ni Ellie na isang buwan na siyang nahuhuli sa upo dahil sa lumalalang kondisyon ng gusali, at nagpaplano pa nga silang lumipat sa mas magandang lugar. Nabunyag din na ang apartment ay dating isang lumang bangko, na nagpapaliwanag kung bakit maraming bahagi ng gusali ang wala na sa maayos na kondisyon. Sa gitna ng sitwasyong ito, pinabili ni Ellie ang kanyang mga anak ng pizza para may makain sila, at pagkaalis nila, nagsimulang magtanong si Beth tungkol sa asawa ni Ellie. Ipinaliwanag ni Ellie na umalis ang kanyang dating asawa ng walang malinaw na paliwanag, at naniniwala siyang sapat na ang pagbibigay ng suportang pinansyal upang matupad ang kanyang responsibilidad bilang isang magulang. Naguguluhan si Beth kung bakit hindi sinabi sa kanya ni Ellie ng mas maaga, sinasabing pupunta agad siya para tumulong kung alam niya, kahit na ilang beses na siyang sinubukang kontakin ni Ellie nang walang tugon. Habang nasa banyo, sa wakas ay nabuksan ni Beth ang isang lumang mensahe mula kay Ellie na ipinadala 2 buwan na ang nakalilipas noong si Ellie ay dumaranas ng paghihiwalay, na nagparamdam kay Beth ng pagkakasala, bagamat hindi siya sinisisi ni Ellie dahil naiintindihan niya na si Beth ay mayroon ding sariling mga problema. Di nagtagal, bumalik ang mga bata mula sa pagbili ng pizza, ngunit habang sila ay nasa parking area ng apartment, biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Matapos hamupa ang lindol, natuklasan ni Danny ang isang malaking butas na dulot ng pagyanig, at nang tingnan niya ang loob, natagpuan niya ang isang luma at nakatagong vault ng bangko. Dahil sa kuryosidad, pumasok si Danny sa loob at nagsimulang maghanap ng anumang bagay na mahalaga, umaasang makahanap ng pera o isang bagay na kapakipakinabang, ngunit sa halip ay nakakita siya ng mga lumang dokumento, at isang larawan ng isang pari na may hawak na isang mahiwagang libro. Natuklasan din niya ang isang vinyl record, na nagpasya siyang itago. Nagpatuloy ang kanyang pagtuklas sa isa pang silid, natagpuan ni Danny ang isang ball na natatakpan ng mga pananggalang na anting-anting at mga krus na parang sadyang tinatakan, at nang buksan niya ito, nakakita siya ng isang bagay na nakabalot sa tela, na lumabas na isang lumang libro.
Sa kabilang banda, pagkatapos ng lindol, agad na natarante si Ellie dahil nasa labas pa rin ang kanyang mga anak, kaya humingi siya ng tulong sa kapitbahay niyang si Gabriel para hanapin sila. Gayunpaman, nang papaalis na sila, ligtas na bumalik ang mga bata gamit ang elevator, na nagbigay ng ginhawa kay Ellie. Samantala, sa loob ng silid, niyaya ni Danny si Bridget na tingnan ang mahiwagang librong natagpuan niya. Dahil mukhang luma at mahalaga ito, naisip ni Danny na ibenta ito upang makatulong sa pinansyal na pangangailangan ng kanyang ina. Habang sinusubukan niyang buksan ang libro, biglang nasugatan ang kanyang daliri, at ang mga patak ng dugong nalaglag dito ay kakaibang nasisipsip hanggang sa kusang bumukas ang libro. Sa loob, may mga sinaunang sulatin na mahirap intindihin, kasama ang mga nakakagambalang ilustrasyon na nagpapailang kay Bridget, na nagudyok sa kanya na mabilis na isara ang libro at sabihin kay Danny na ibalik ito. Gayunpaman, lalong lumakas ang kuryosidad ni Danny, na nagtulak sa kanya na patugtugin ang vinyl record na natagpuan din niya kanina. Mula sa recording, maririnig ang isang pari na nagngangalang Marcus Littleton na nagpapaliwanag ng isang artifact na tinatawag na Naturam Memento, o ang aklat ng mga patay, isang nakakatakot na aklat na sinasabing nakatali at napreserba ang laman ng tao at nakasulat sa dugo. Nakunan din ng recording ang mga tinig ng mga taong tumututol sa aklat, na naniniwalang mapanganib ito at iginigiit na dapat itong sirain. Pagkatapos ng segment na iyon, isa pang bahagi ng recording ang nagpapakita na dalawang pari, sina Canon Damian Shanahan at Padre Hugo Cortez, ang palihim na nagsalin ng nilalaman ng libro. Ipinaliwanag nila na ang bawat pahina ay naglalaman ng mga sinaunang ritual at orasayon na may kakayahang magbukas ng daan patungo sa mga supernatural na entidad mula sa impyerno. Habang nagsisimula ang recording na bigkasan ang mga orasayon na iyon, sinubukan ni Danny na pigilan ito, ngunit kakaiba, nagpatuloy ang audio na parang hindi ito maaaring patayin. Kasabay nito, muling bumubukas ang libro ng mag-isa, na nagpapakita ng isang imahe ng isang babaeng mukhang demonyo na lalong nagpatindi sa nakakatakot na kapaligiran. Samantala, si Ellie, nakalalabas lang ng elevator, ay biglang itinapon ng isang di nakikitang puwersa, at nang siya ay magkamalay, nagsimula siyang makaramdam ng mali nang makarinig siya ng kakaibang mga bulong sa kanyang mga tainga. Di nagtagal, nakaranas siya ng isang nakakagambalang supernatural na pangyayari, kung saan ang mga di nakikitang paghihigpit ay lumitaw sa loob ng elevator at itinali ang kanyang leeg, mga braso, at mga binti, na nag-iwan sa kanya na tuluyang hindi makagalaw. Hindi nagtagal pagkatapos noon, ang sitwasyon sa loob ng apartment ay lalong naging kakaiba, nang ang mga ilaw lamang sa kanilang unit ang namatay habang ang iba pang bahagi ng gusali ay nananatiling hindi naaapektuhan. Bumalik si Ellie sa kanyang apartment sa ibang sitwasyon, at walang gaanong sinasabi. Dumiretso siya sa kusina at nagsimulang magluto, na nagparamdam kina Beth at sa mga bata na may mali. Bigla, tila bumalik ang kamalayan ni Ellie at sinabing may kung anong nasa loob niya bago siya tuluyang nawalan ng malay. Sa sobrang takot, sinubukan ni Danny at Beth na dalhin si Ellie sa ospital, habang sina Bridget at Cassie ay naiiwan sa apartment. Gayunpaman, nahadlangan ang kanilang pagtatangka nang hindi na magamit ang elevator, kaya napilitan silang maghanap ng ibang daanan sa hagdanan para lamang matuklasan na sila ay nawasak ng lindol. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ibinalik nila si Ellie sa apartment, at mabilis na tinawagan ni Beth sina Gabriel at Mr. Fonde para humingi ng tulong, habang ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Nang makita nilang nakahiga si Ellie at hindi gumagalaw, inakala nilang patay na ito, kaya pinangunahan sila ni Gabriel sa panalangin. Sa gitna ng tensyonadong sitwasyong ito, binanggit din ni Gabriel na mayroon pa ring hagdanan para sa emergency sa hilagang bahagi ng gusali na maaaring gamitin upang humingi ng tulong, bagamat para makarating dito, kailangan nilang dumaan sa isang abandonadong unit na nakakandado at kailangang buksan muna ng sapilitang. Samantala, nanatili si Beth sa tabi ng bangkay ni Ellie habang naghihintay ng tulong, sinusubukang manatiling kalmado sa isang lalong nakakabagabag na sitwasyon. Biglang nagbago ang atmosfera nang tumugtog ang kanyang telepono ng isang lumang mensahe mula kay Ellie, at ang nilalaman ay tila nakakagambala, dahil maririnig si Ellie na desperadong humihingi ng tulong habang sinasabing siya ay pinahihirapan at sinusunog ng buhay. Nagbubunga ito ng isang nakakatakot na posibilidad, na parang ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa ibang lugar habang ang kanyang katawan ay kinokontrol ng isang bagay na ganap na naiiba. Di nagtagal,
Biglang bumangon muli ang walang buhay na katawan ni Ellie, ngunit malinaw na ang figurang nakatayo sa harap nila ay hindi na ang Ellie na kilala nila noon. Si Beth, na pinakamalapit sa kanya, ay agad na nakaramdam ng matinding init sa katawan ni Ellie, kaya sinubukan nilang pakalmayan ito sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa bathtub. Sa halip na tumulong, ang matinding init mula sa katawan ni Ellie ay naging dahilan upang kumulo ang tubig, at napasigaw siya ng napakalakas kaya't nagsimulang mabasag ang nakapalibot na salamin. Mula sa sandaling iyon, si Ellie, na ngayon ay ganap ng nasakop ng isang madilim na puwersa, ay walang pag-aalinlangang sinimulang salakayin ang sinumang nakapaligid sa kanya, kahit nasaktan ang sarili niyang anak. Si Bridget ang unang biktima na nasugatan, bago siya mabilis na hinailan ni Danny palayo para iligtas. Sa gitna ng kaguluhan, random na pinili ni Ellie ang susunod niyang target. Lumala ang sitwasyon nang dumating si Gabriel para tumulong, ngunit agad siyang inatake ni Ellie ng may brutal na puwersa, na ikinamatay niya bago bumaling sa iba pang malapit sa kanya. Nang makakita ng pagkakataong protektahan ang kanilang sarili, mabilis na isinara ni Beth ang pinto ng apartment para pigilan si Ellie na makapasok. Nang medyo tumahimik ang lahat, sumilip si Beth sa labas at nakita si Ellie na hindi mapigil ang gumagala habang hinahabol ang isang bata sa pasilyo. Di nagtagal, lumitaw si Mr. Fonde na may dalang sandata, ngunit ang kanyang pagtatangka ay nawalan ng saysay dahil ang mga pisikal na pag-atake ay walang epekto laban sa puwersang sumapi kay Ellie, at siya ang naging susunod na biktima. Pagbalik sa loob ng silid, may napansing kakaiba si Bridget at itinuro na ang kanilang ina ay kamukha na ngayon ng isa sa mga figure sa libro, pagkatapos ay sinisi si Danny sa pagdadala ng isinumpang bagay. Dahil sa takot, sinubukan ni Danny na ipagtanggol ang sarili, ngunit mabilis na humarap si Beth at sinabihan silang tumigil na sa pagsisihan. Upang ipaliwanag ang lahat, sa wakas ay ipinakita ni Danny kay Beth ang libro kasama ang vinyl record na naglalaman ng mga orasayon na tinugtog niya kanina, at mula sa sandaling iyon ay napagtanto nila na ang lahat ng kaguluhang ito ay malamang na nagmula sa ritual na hindi sinasadyang binigkas. Nagsisimula ng tanggapin ni Danny na siya ang may pananagutan, lalo na nang magbukas muli ang libro ng mag-isa, na nagpapakita ng isang nakakakilabot na imahe ng isang babaeng may mga galami at maitim na likido na umaagos mula sa kanyang mukha, na parang nagpapahiwatig ng mangyayari. Ang sugat na dinanas ni Bridget kanina ay nagsimulang magbago, habang ang maitim na likido ay nagsimulang tumulo mula sa kanya kasunod ang maliliit na insekto na lumalabas mula sa kanyang bibig, na nagpapahiwatig na ang sumpa ay kumakalat sa kanya. Mula rito, napagtanto nila na ang sino mang masasaktan ng nilalang na ito ay mahahawa at kalaunan ay masasapian. Samantala, si Cassie, na inosente pa rin at walang kamalay-malay, ay lumapit sa pinto matapos marinig ang mahinang boses ni Ellie na kumakanta, at muntik na niya itong mabuksan, sa pag-aakalang bumalik na sa normal ang kanyang ina. Ngunit nang bumukas ang pinto, agad na sumugod si Ellie sa kanya, na napilitan sina Danny at Beth na mabilis na hilahin si Cassie palayo sa ligtas na lugar. Hindi nagtagal, isang kakaibang ingay ang nagmula sa kusina, na nagudyok kay Beth na tingnan ito, kung saan niya natagpuan si Bridget na nakayuko sa ibabaw ng counter ng kusina na kumikilos ng hindi natural, at nang makita ang kanyang mukha, nakita siyang ngumunguya ng mga bubog. Walang babala, umatake si Bridget sa pamamagitan ng paghawak ng kadkoren ng keso at nasugatan ang binti ni Beth, pagkatapos ay hinabol si Danny papasok sa silid at sinubukan pang atakihin si Cassie. Habang papalapit muli si Bridget sa ganap na pagbabagong anyo, si Cassie, na labis na natakot, ay likas na sinaksak siya gamit ang isang patpat na hawak niya upang ipagtanggol ang sarili. Nang makita ito, mabilis na kumilos si Danny sa pamamagitan ng pagpigil kay Bridget, pagbalot sa kanyang katawan at pagtali sa kanya upang hindi na siya makagalaw. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Beth na kailangan nila ng mga kasagutan, kaya nagpasya siyang makinig muli sa vinyl recording, kahit na mariin na tumutol si Danny, dahil sa takot na lalo lamang nitong palalain ang sitwasyon. Gayunpaman, iginiit ni Beth, dahil sa paniniwalang maaaring may recording. Bilang pag-iingat, inabutan niya si Danny ng kutsilyo, pagkatapos ay nakinig ng mag-isa sa recording gamit ang headset para siya lang ang makarinig ng mga posibleng mapanganib na orasayon. Pinatugtog niya ang huling bahagi ng recording, umaasang hindi na mauulit ang nasabi na, at mula rito, nagbigay ng babala ang pari na ang aklat ay hindi maaaring sirain, at sino mang makakahanap nito ay hindi dapat basahin ang nilalaman nito at sa halip ay ilibing ito sa isang nakatago at hindi kilalang lugar.
Ipinaliwanag din ng pari na ang sumpa ay mabilis na kumakalat at hindi mapipigilan, anuman ang gawin, at sa huli ang tanging paraan upang mabuhay ay ang tumakbo. Kasabay nito, si Ellie, na ngayon ay ganap nang nagbago, ay nakahanap ng daan pabalik sa apartment sa pamamagitan ng mga bentilasyon. Napansin ni Danny at Cassie ang isang bagay na gumagalaw sa itaas nila, at kahit inakala ni Cassie na isa lamang itong hayop, naramdaman ni Danny na mas mapanganib ito. Habang sinusubukan niyang tawagin si Beth, biglang inatake muli si Danny ni Bridget, na muling bumangon, kaya napilitan siyang lumaban sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya gamit ang apoy mula sa kalan at nasusunog na likido. Samantala, si Beth, na walang kamalay-malay sa panganib sa likuran niya, ay biglang inatake ni Ellie, na pumasok sa pamamagitan ng sistema ng bentilasyon. Nang makabawi si Beth ng kanyang katinoan, natagpuan niya si Danny sa kritikal na kondisyon mula sa pag-atake, at sa huli ay namatay ito dahil sa matinding pagkaubos ng dugo. Sa ilalim ng matinding pressure, napilitan si Beth na magpatuloy habang pinoprotektahan si Cassie, lalo na't tila napagtanto ng nilalang na umaalipin kay Ellie na buntis si Beth, kaya mas naging mapanganib siyang target. Gamit ang kaunting lakas at tapang na natitira sa kanya, nagawa ni Beth na makatakas at ilabas si Cassie sa apartment, para lamang matuklasan na halos lahat ng residente sa palapag na iyon ay patay na. Sa pagtatangkang makahanap ng daan palabas, kinuha ni Beth ang shotgun ni Mr. Fonde at sinubukang pumasok sa emergency exit, ngunit muling lumitaw si Ellie at inatake siya, na napilitan si Beth na lumaban hanggang sa pansamantala niya itong ma-disable. Gayunpaman, malayo pa sa matapos ang bangungot, dahil ang mga katawan ng mga namatay na ay muling nagsimulang bumangon na parang kontrolado ng parehong demonyong puwersa. Sa takot, tumakbo si Beth at Cassie patungo sa elevator, na lumabas na hindi naman sila, ang pinto nito ay nakaharang lamang at susi ng kotse. Sa loob ng elevator, isa na namang nakakatakot na pangyayari ang kanilang naranasan nang biglang mapuno ng dugo ang masikip na espasyo, habang sa labas, ang mga nilalang ay nagsasama-sama at naging isang mas malaki at nakakatakot na nilalang. Patuloy silang hinabol ng nilalang sa butas sa itaas ng elevator, ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, sa wakas ay nakarating na ang elevator sa ground floor. Nagmadali silang pumunta sa parking area at sinubukang tumakas gamit ang isang kotse, ngunit walang humpay silang hinabol ng nilalang. Nang magsimulang magsara ang parking gate, mabilis na hinayla palabas ni Beth si Cassie, ngunit nahawakan ng nilalang ang binti ni Cassie, dahilan para mapilitan siyang bumalik at harapin muli ang panganib upang iligtas ito. Sa huling paghaharap, kinuha ni Beth ang isang chainsaw na inihagis ng nilalang at inutusan si Cassie na paganahin ang isang kalapit na grinding machine, pagkatapos ay ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang nilalang papunta rito, na naging sanhi ng pagkapira-piraso ng katawan nito. Sa huli, nagawa ni Beth na talunin ang nilalang at mabilis na inilayo si Cassie sa lugar. Matapos ang lahat, sa wakas ay nakatakas sina Beth at Cassie, ngunit kinabukasan ay nagpatuloy ang kwento sa pagpapakita kay Jessica, na lumabas na nakatira sa parehong apartment building sa ibang palapag at nanatiling walang kamalayan sa mga nakakatakot na pangyayaring naganap. Naghanda siyang pumunta sa isang cabin kasama sina Teresa at Caleb, hindi na malaya na hindi pa pala tuluyang natatapos ang banta ng demonyo nang biglang umatake at sinapian si Jessica ng nilalang.